Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 2 para po sa pagbabasa ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos. Exodus chapter 2, ang babasahin po natin ay verses 1 to 10. At ang gagamitin ko pong version is Legacy Standard Bible. Exodus chapter 2, verse 1. And a man from the house of Levi went and took a daughter of Levi as a wife. And the woman conceived and bore a son. And she saw that he was beautiful, so she hid him for 3 months. But she could not hide him any longer, so she took for him an ark of papyrus reeds and covered it over with tar and pitch. Then she put the child into it and put it among the reeds of the bank of the Nile. And his sister stood at a distance to know that what would be done to him. And the daughter of Pharaoh came down to bath at the Nile with her young women walking alongside the Nile. And she saw the ark among the reeds and sent her maidservant, and she took it to her. Then she opened it and saw the child, and behold, the boy was crying. And she had pity on him and said, "This is one of the Hebrews' children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you?" And Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the girl went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." So the woman took the child and nursed him, and the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son, and she named him Moses and said, "Because I drew him out of the water." Tayo po ay pwede na magsiupo. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. O aming makapangyarihan, banal at hindi nagbabagong Diyos, salamat po at kami ay nakakalapit sa inyo, dala-dala ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa perfect righteousness ng Panginoong Hesukristo, kami po ay makakalapit sa trono ng inyo pong biyaya. Hindi para kami ay tupukin, kundi maranasan ng inyo pong pag-ibig. Marinig ang inyo pong love letter sa amin sa pamamagitan ng inyo pong salita. Nawa, samahan niyo po kami sa pangangaral ng inyo pong salita, dahil kung wala po ang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu, ay mananatiling katuruan lamang ito at walang mangyayaring pagbabago sa amin at hindi namin makikita ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kami po ay umaasa sa gawain ng banal na Espiritu to glorify Christ. At ito po ang aming maranasan. Kayo lamang po ang maluwalhati sa pangangaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Lord's Day po sa ating lahat. We know po, generally speaking, kung may general observation po tayo, every decision po that we make sa lahat po, ito man ay sa pagpapamilya, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, lahat ng ginagawa natin is always motivated by our pursuit of happiness. Lahat ng ginagawa natin ay para tayo po ay maging masaya. Kaya nga po, yung mga nagtatrabaho, kapag hindi na sila masaya doon sa kanilang trabaho, of course, mabe-burnout sila at ayaw na nilang tumuloy doon sa kung sa anong trabaho mayroon sila. At si Pastor Jeffrey Johnson, prior to his conversion, ay nag-testify. Sabi niya, even giving up on happiness and committing suicide is a way of trying to find the happiness through the back door. So for Jeffrey Johnson, even though yung pag-commit ng suicide o pagpakamatay is a pursuit
of happiness. Sabi ni Jeffrey Johnson, ni Pastor Jeffrey Johnson, after feeling depressed for months, I sought to end my own life. And at the end of my second year in college, I remember cleaning my room and loading my Makarov 9mm pistol. After weeks of suicidal ideation, I was ready for it all to end. So, gusto magpakamatay dahil mayroong longing sa kanyang heart na hindi ma-feel, hindi ma-satisfy. Pero ang nag-struck sa akin yung sinabi ni Jeffrey Johnson, sabi ni Jeffrey Johnson, my desire to die was motivated by an unquenchable desire to be happy. Yung daw reason na gusto niyang i-end yung kanyang life was motivated doon sa hindi mapipigilang pakiramdam, kagustuhan na maging masaya. I believe this is true para po sa ating lahat. We pursue things because we want to be happy. We are all creatures of motivation. We need reason for doing things, and we need encouragement while we are doing them. Kailangan natin ng motivation. And I believe, ito po yung na-experience ni Moses sa pag-aaralan po natin ngayon. Bakit siya nakagawa ng mga dakilang bagay, particularly ang pagliligtas ng bayan ng Diyos sa kamay ng Ehipsyo? The author of Hebrews said, he considered the reproach of Christ than the fleeting pleasures of sin and Egypt. At ito po yung ating pagtutuunan ng pansin ngayong umaga. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating ginagawa pong series sa tuwing ako po yung mangangaral. Ang ating pong pinag-aaralan ay ang sulat sa Hebreyo, sa mga Hebreyo. Kagaya po ng ating nakita sa mga nauna nating pangangaral, the primary theme of this epistle is the superiority of Christ. Ipinapakita po ng author dito yung kataasan, yung kagandahan, yung kadakilaan ng persona ng Panginoong Hesukristo. These believers are tempted to go back to the old covenant ceremonials such as circumcision, blood sacrifices, at iba't ibang mga kautusan ng lumang tipan. Pero ito ay expression lamang, yung kanilang temptation na bumalik sa old covenant ceremonials, ito ay expression lamang ng mas malalim na kasalanan. Ang temptasyon, ang kasalanan ng pagtalikod or apostasy. At tayo po ay nasa bahagi na kung saan ipinapakita ng author ang mga characters in the Old Testament para bigyan ng encouragement na magpatuloy sila. Ipinakita ng author ng Hebrews na yung hinahangaan yung mga tao sa lumang tipan, si Abraham, bagamat itinataas niyo sila, natetem kayo na itaas sila kay Kristo, itong mga taong ito na hinahangaan nyo ay nabuhay sa pananampalataya kay Kristo. At nasa bahagi na po tayo kung saan nasa part na ipapaliwanag, isa-summarize ng author yung buhay ni Moses. Buksan niyo po muli ang inyong pong mga Biblia sa Hebrews 11, verses 23 to 26. So ito po yung ating pag-aaralan, Hebrews 11, 23 to 26, yung binasa po natin sa Exodus 2, yun po yung background nito. So Hebrews 11, 23 to 26. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid for the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Regarding the reproach of Christ, greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. As readers po of the Bible,
We know po yung two famous characters in the Old Testament are Abraham and Moses. Pinakita po natin nung nasa part tayo nung kay Abraham, siya po yung pinakamahabang bahagi pinagtuunan ng pansin ng author. Si Moses po, yung account ng faith ni Moses, ito po yung second longest section that the author focuses on. And then dito po, from verses 23 to 28, makikita po natin na yung summary ng author sa life of faith ni Moses. Mula sa kanyang pagkabata, hanggang iligtas niya ang bayan ng Israel sa kamay ng Ehipto. At nagawa ito, yung summary ng life ni Moses mula pagkabata hanggang doon sa pagliligtas niya sa Egypt, sa Israel, sa kamay ng Ehipto, ipinakita ito ng author, ito ay dahil sa pananampalataya. Sa pinagdaraanan po ng mga mananampalatayang ito na kinakausap, na sinusulatan ng author, ang tukso na bumalik sa lumang tipan, ang banta ng pagtalikod, ipinapakita po dito ng author ang halimbawa na iniwan ni Moses. Paano siya nanampalataya, paano niya pinili ang mag-suffer with the people of God than to enjoy the pleasures of Egypt. Bagamat magkaiba po ang sitwasyon natin kumpara po sa nation ng Israel, hindi naman po tayo captive ng isang bansa, at maging sa immediate recipients po ng epistle na ito, so dalawang tao yung tinutukoy dito ni Moses, bagamat iba yung kanilang sitwasyon sa sitwasyon po natin ngayon, ang threat ng apostasy ay nananatiling totoo. At marami pong dahilan ng apostasy. Possible na ang dahilan nito is yung mga bine-baby nating mga kasalanan, and even suffering ay pwedeng maging dahilan din ng apostasy na hindi natin nakayanan yung naranasan nating suffering. So marami pong reason ang apostasy, at nakikita po ito ng author ng Hebrews. That is why the author is teaching them and us that the cure for apostasy is a better sight of Christ. Walang ibang lunas, walang ibang medicine, walang ibang cure for apostasy. Ito yung summary ng letter na ito. Consider Christ. And this is the point of our passage this morning, particularly verses 24 to 26. Sabi po ng author sa summary ng life ni Moses, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. At dalawang point na yung makikita natin na binibigyan ng emphasis ng author. Choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. At ito po yung magiging mensahe natin, yung second part, regarding the reproach of Christ, greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. Some commentators said na nung sinabi daw ng author that he considered the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Sabi po ng ibang mga commentators, sa panahon ni John Owen, lalo yung mga, kung familiar po kayo sa history, yung mga Socinians po ay may radical separation between the Old Covenant and the New Covenant. At yung view ng mga Socinians ay iba yung Diyos, iba yung nature ng Diyos in the Old Covenant, at merciful yung Diyos ng New Covenant. For the Socinians, kasi nga dito malinaw, sa passage na ito is makikita yung unity while may distinction, makikita natin yung clear unity ng Old and New Covenant, Old and New Testament. But for the Socinians, nung sinabi daw ng author regarding the reproach of Christ, parang anachronistic, pero ang sabi nila, Moses experienced the reproach of Christ or the suffering of Christ typologically through the mistreated with the people of God. So for the Socinians at iba pang mga commentators, hindi totoo na nakita talaga niya si Christ, tinitingnan niya si Christ, but typologically, he experienced the suffering of Christ with the people of God.
But John Owen answered, no. Yung paggamit ng name na of Christ ay hindi typological. Ibig sabihin, for John Owen, and I agree with John Owen, na noong siya ay naturuan ng kanyang parents, yun yung makikita natin mamaya, talagang nakita, ang nasa mind talaga ni Moses ay ang Panginoong Hesukristo. Ang motivation ni Moses para maging nationalist siya doon sa kanyang nation. At hindi lang para maging nationalist, kundi panghawakan yung pangako kay Abraham. Ang nakita talaga ni Moses, ang motivation ni Moses is Christ Himself. And because of this, for Moses, even suffering itself is a joy because of Christ. He considered the reproach of Christ, the suffering of Christ. Mas pipiliin niya yung suffering with the people of God, suffering of Christ, kaysa doon sa pleasures of Egypt. At ito po yung ginagawa ng totoong pananampalataya. At ito po yung message po natin for this morning. True faith enables us to enjoy Christ more than the fleeting pleasures of sin and to persevere even in the midst of trials and temptations. Ang tunay na pananampalataya ay nagbibigay ng kakayanan sa atin upang mas magalak, mas piliin si Kristo kaysa sa pansamantalang kaligayahan ng kasalanan at upang magpatuloy o magtiis kahit sa gitna ng mga pagsubok at tukso na outweigh nung pleasure ni Moses kay Kristo. Yung suffering, yung pleasures ng Egypt, yung mga kasalanan ng Egypt. Dahil ang nakikita, ang nararanasan, ang nai-experience ni Moses sa lahat ng kanyang buhay as interpreted by the author of Hebrews dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang gagawin po natin dito, titingnan po natin muna yung immediate na pwede po nating makita and then babasahin po natin in a redemptive historical sense. Ito po yung dalawang immediate na pwede po nating makita sa passage na ito, particularly po doon sa Exodus 2 na binasa natin. First thing, true faith cultivates a Christian culture. Ang tunay na pananampalataya ay humuhubog sa kulturang Kristyanismo or Kristiyano. Secondly, true faith enables us to enjoy Christ. At ito po yung mas bibigyan natin ng pansin. Ang totoong pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang magalak kay Kristo. So first thing na pwede po nating makita immediately sa passage po natin at doon po sa Exodus as interpreted dito sa Hebrews 11, true faith cultivates a Christian culture. Nagsimula po ang manunulat kung saan nung panahon na ipinanganak si Moses at even sa simula ng sa pagkaanak kay Moses, ito daw po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagamat ang pananampalataya na tinutukoy dito, ang pangunahing pananampalataya na tinutukoy dito ay malinaw na ito ay si Moses yung tinutukoy, yung pananampalataya ni Moses. Pero dito po sa verse 23, ang malinaw na tinutukoy immediately, yung pananampalataya ay pananampalataya ng mga magulang ni Moses. Dahil yung parents niya, itinago siya. Doon sa binasa natin sa Exodus 2 verse 2, and the woman conceived sa tribe of Levi and bore a son, and she saw that he was beautiful, so she hid him for 3 months. Familiar po tayo sa history ng Israel, bagamat ang Israel ay nasa ilalim ng pamamahala, captive ng Egypt. Malinaw na kahit sila ay under ng Egypt, ang Diyos ay nanatiling matapat na sa tipan niya kay Abraham. Hindi nabali yung tipan niya kay Abraham. Na 'di ba yung unang pangako na yung magkakaroon si Abraham, magiging ama siya ng magiging sindami, yung kanya magiging anak ay sindami ng bituin sa langit, ng buhangin sa lupa, ang kanyang magiging mga anak.
At dahil tinutupad ito ng Panginoon, itong pangakong ito kay Abraham, dahil sa takot ng Faraon na dumami ang mga Israelita, mababasa niyo po yan sa Exodus 9 and 10, natakot yung Pharaoh na dumadami, mabilis manganak yung mga Israelites, siya ay nagbigay ng utos na itapon sa ilog ang lahat ng mga batang lalaki. Exodus 1:22. Pero dahil nakita ng magulang ni Moses, si Amram at si Jochebed, na isang magandang sanggol si Moses, maaring cute siya, kagaya ni Eliata or ni Lucas. Nakita niya na ang cute ng batang ito, beautiful. Ang ginawa ng parents niya, tinago siya, sabi dun sa text ng 3 buwan. Some traditions, and according to Jewish historian Josephus, sabi ni Josephus, nung kinekwento niya yung history ni Moses, sabi ni Josephus, Amram, yung father ni Moses, had received a dream in which he was told that this child would deliver Israel. So, sabi ni Josephus na historian, Jewish historian, si Amram daw ay naka-receive ng special revelation from God na itong si Moses ay magiging deliverer. Wala po ito sa scripture. Pwede po natin i-hold yung tradition na yon, at even modern commentators ay nag-agree kay Josephus. But again, for John Owen, hindi necessary na naka-receive ng immediate special revelation si Amram. Dahil malinaw na si Abram at si Jochebed ay nasa tribe ni Levi. Ibig sabihin, may understanding at paniniwala sila sa pangako ng Diyos kay Abraham. So theologically informed sila doon sa promise ng Diyos kay Abraham. At di ba napag-aralan po natin sa Hebrews 11:22, bago mamatay si Joseph, di ba, napag-aralan natin na bago siya mamatay, inutusan niya yung mga Israelites na yung kanyang buto ay hindi mananatili sa Egypt. Di ba? Dadalhin nila sa Promised Land. Nandun yung assurance na tutuparin ng Panginoon na dadalhin sila sa Promised Land. And I believe, nandun sila, na alam nila yung utos ni Joseph na dadalhin yung buto sa Promised Land, hindi mananatili sa Egypt. Kaya nung ipinanganak si Moses, they saw baby Moses as beautiful. Isang magandang bata. Pero maganda po nung sinight na ito ni Stephen sa kanyang preaching, sa kanyang speech, sa Acts 7 verse 20, yung emphasis po ni Stephen, sabi doon, "It was at this time that Moses was born, and he was lovely in the sight of God." So, nang-i-interpret na ni Stephen yung pangyayari nung pinanganak si Moses. Di ba nakita nila Amram at Jochebed na cute, beautiful si Moses, baby Moses. Pero kay Stephen, yung kanyang explanation, yung kanyang interpretation, he was lovely in the sight of God. So, yung Diyos, yung unang nakakita yung pagiging cute, beautiful ni Moses ay dahil sa Diyos. Commenting, sabi ni John Owen, commenting this passage, sabi niya, "No doubt, but an unusual, natural elegancy, sweetness, and beauty of countenance are intended." So, sabi ni John Owen, hindi natin dinidina yun na cute talaga si Moses ng baby, beautiful siya. Pero ang ganda nung note ni John Owen, "And not only so, but I am persuaded from that expression of Stephen that there was theonte, an appearance of somewhat divine and supernatural, which drew the thoughts and minds of the parents onto a deep consideration of the child. They quickly thought it was not for nothing that God had given such a peculiarly gracious, promising countenance unto the infant. This not only drew their affections and engaged them, but moved their minds and judgment to endeavor all lawful ways
for its reservation. So may unique doon sa appearance ni Moses, at for John Owen, may divine, may special, supernatural na nag-convince yung sa magulang niya, si Amram at si Jochebed, na itago si Moses for 3 months. After 3 months, Moses' parents set him drift on the Nile River, and by God's divine providence, alam natin kung sino yung nakakuha doon nung ipinaanod. Pamilyar po tayo sa Sunday School nung pinanaanod na doon sa ark, sa maliit na ark. Ang nakakita doon, by divine providence, orchestration ng Panginoon, ang anak ni Pharaoh babae. At malinaw rin, bagamat ang authority under dun sa royal family kay Pharaoh, malinaw doon sa Exodus 2 na sino po yung nag-alaga. Nag-grow up muna si Moses, pero yung nag-alaga, hindi ko alam kung ilang taon siya nung siya ay dinala doon sa royal house. Pero malinaw na ang nag-alaga kay Moses ay mismong si Jochebed. Di ba kumuha ng Hebrew na babae, at yun po ay si Jochebed. At sabi doon din lumaki si Moses. Ibig sabihin, nagtagal si Moses sa kanyang parents. Mababasa po natin yan sa Exodus 2, 8-10. Ibig sabihin, kung anong pananampalataya, theology mayroon si Moses, ito ay galing sa kanyang mga magulang. While hindi po binanggit yung name ni Amram, pero yung word po na parents ay pwede po doon kunin yung pater or father, nag-i-imply yun ng federal headship. Ibig sabihin, while ang binanggit na name ay kay Jochebed, yung nanay niya, pero malinaw doon sa teksto na ito ay sa pangunguna pa rin ng kanyang tatay na si Amram. Kung anong pananampalataya mayroon si Moses, ito ay galing sa kanyang parents. Pinanghawakan ni Amram at Jochebed ang pangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Abraham, dito manggagaling ang maraming bansa ang tagapagligtas, at ito ay itinuro nila kay Moses. So, theologically informed Christian po si Moses. Hindi po totoo yung Judeo-Christian na may ang religion ni Moses is Jewish. Hindi po. Kristiyano po. Believer po itong mga taong ito sa lumang tipan. Kaya ang gusto ko lamang pong bigyan muna ng pansin dito na napaka-practical. Ang tunay na pananampalataya ng mga Kristiyanong magulang, mga mananampalatayang magulang, ay nakikita sa kanilang matapat na pagtuturo at pamumuhay, ay maaaring gamitin ng Diyos bilang kaparaanan sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Di ba dahil doon sa pananampalataya nila, doon sa pinangako kay Abraham, nakita nila na mayroong supernatural something kay Moses. Ito ay nagtulak sa kanila na itago si Moses for 3 months. Yun ay act of faith. Dahil alam nila na may special doon kay Moses. So makikita natin dito, immediately, na yung pananampalataya pala natin ay dapat ito ay naipapasa sa ating mga susunod na generation. Kagaya ng ginawa ni Amram at Jochebed, isinalin nila kung ano yung mayroon silang pananampalataya kay Moses. At yung mapapansin po natin dito, parang itong verse 23, yung reading ko dito sa verse 23, makikita nyo po, 23 to 26, makikita nyo po dito, at least, ito yung reading ko, na mayroon 3 pangunahing institusyon na pinapakita. Nandyan po yung family. Yun yung magulang, by faith. Pinanganak si Moses. Tinago siya, parents. And then, anong sabi doon? Pinili ni Moses na mag-suffer with the people of God. Ibig sabihin, yung nation ng Israel. Nandoon na yun. May pagtingin din tayo sa pagiging sa nation. And then with the people of God, church, of course, ultimately. Sa tingin ko, nandoon na yung 3 mahalagang institution na hindi inaalis ng Kristiyanong pananampalataya. Ibig sabihin, I think yung reading dito is pinahalagahan ng Biblia, yung pamilya.
Kaya yung means para iligtas ni Moses ang nation ng Israel ay sa pamamagitan ng kanyang family, ng kanyang mga mananampalatayang pamilya. Ito ang ginawa ni Amram at ni Jochebed. Nahubog ang pananampalataya ni Moses dahil sa pagtuturo ng kanyang magulang at sa iniwang halimbawa, iniwang example ng kanyang mga magulang. At ito yung nagbuo means ng Panginoon upang si Moses ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. So ang pwede po nating makitang sin to be mortified is the inconsistency of our Christian profession at home. While tayo po ay umaasa sa divine election, sovereign grace, ang Diyos ay nagliligtas, pero ang Diyos ay gumagamit ng ordinary means, hindi lang po for salvation, pero yung pag-harden ng heart ng ating mga children. Gumagamit siya ng means. Kung tayo ay hindi nag-extend ng kapatawaran sa ating mga anak, na lagi tayong galit, hindi natin ay papakita yung mercy, yung biyaya ng Ebanghelyo. Nakikita natin ang mga anak kung paano nakikita ng ating mga anak kung paano natin ginagastos yung pera na kaloob ng Panginoon na hindi natin nagagamit sa mga masyadong mahalagang bagay. Ito ay nag-iiwan ng masamang halimbawa sa kanila. Kapag naririnig ng mga anak natin na mayroon tayong pinagchichismisan, ito ay maaaring makahadlang sa kanilang pananampalataya. Kung ginagamit ng Panginoon ang ordinaryong family worship para maligtas ang ating mga anak, ang mga bata, yung kasalanan naman natin in Christian home ay pwedeng gamitin din to harden the hearts of our children. Kaya yung gospel cure and challenge na pwede po nating makita dito, Christian family matters, especially for our children. Children are either hardened by the hypocrisy of their Christian parents, or, ito yung mas pinagpe-pray natin, they are inspired to follow Christ by the consistency of their parents' lives, both in word and in deed. Kaya mahalaga po na makita natin yung example na iniwan ni Amram and Jochebed kung bakit meron tayong Moses ngayon ay dahil ito sa ordinaryong pamumuhay, example, faithful example na ipinakita ng kanyang parents. Sabi ni Richard Phillips, "But when we are quick to repent and ready to forgive, when we trust the Lord of our own provision and give freely to others, and when we speak graciously of other sinners, to list just a few practical applications, we show our children our belief in a God who is merciful and kind and mighty to save." So yung ating pagtuturo, yung ating good testimony, faithful testimony, ito ay pwedeng gamitin ng Panginoon upang tayo ay maligtas. Pero ang ganda po rin ng passage natin na hindi lang po naka-affect yung pananampalataya ni Amram at Jochebed dun sa immediate family, particularly kay Moses. Even yung pananampalataya nila Amram and Jochebed, in a negative sense, ay nakaabot sa household ni Pharaoh. Dahil nagkaroon ito ng effect yung promised gospel, kaya natakot sila. Natakot yung royal family. Kaya gusto niyang ipapatay yung mga lalaki, yung mga batang lalaki, dahil alam niya na tinutupad ng Panginoon yung pangako niya ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham, dahil patuloy na dumadami yung mga Israelites. Meron po akong pinapakinggan na isang artist, while unbeliever po ito ay isa sa mga paborito ko po. Hindi ko hinahangaan, hindi ko pinopromote yung kanyang lyrics, pero yung the way, paano siya magsulat ng kanyang song, paano siya kumatha ng kanyang awitin is very genius. At ito po ay si Maynard James Keenan, na vocalist ng Tool and a Perfect Circle. Pero meron siyang kanta na sumigat, yung untitled po is Judith. At yung Judith na yun, while against yun sa Christianity yung kanyang message,
Pero si Judith ay Christian mother niya. Hindi niya makomprehend na sa kabila ng sakit ni Judith, nung kanyang Christian mother, bakit nananatili ito sa kanyang pananampalataya? Basahin ko po yung lyrics. Our Lord and your Christ, He did this. Yung sakit na mayroon si Judith, took all you had and left you this way. Still you pray? You never stray? Never the taste of the fruit? Never thought to question why? While against Christianity, yung message na pinapakita ni Maynard James Keenan, pero makikita nyo na nagkaroon sa kanya ng effect. Nakita niya yung faithfulness ng kanyang nanay kay Kristo. While galit siya sa Panginoon, pero nakita niya na anong pananampalataya na kahit siya hindi niya magets, ano ba to? At ito po ang ginagawa ng ating pananampalataya. Meron siyang dalawang effect, pwedeng negative, pero ang prayer po natin ay positive. At isang example din po na positive naman ay si Saint Monica, the mother of Saint Augustine of Hippo. Bago po maging Christian si Augustine of Hippo, siya ay babaero, sugalero, punong-puno ng kalayawan. Pero according po sa account, pag natutulog si Saint Augustine, ay laging pinagpe-pray ni Monica si Augustine na maging mananampalataya. Kilala po ng marami sa atin si Saint Augustine. Siya po ang theology ng Doctrines of Grace ay pwede po nating itrace sa kanya. Naging mananampalataya po dahil kay Saint Monica, dahil sa kanyang nanay. Yung mga summary sa life ni Monica, ng mga theologian, sabi nila, a mother who never stopped praying. Her tears become her prayers for Augustine. She prayed for Augustine for many years without losing hope. Naalala ko po yung mother ko din nung binabasa ko yung history ni Saint Monica. Kwento ng mother ko nung ako'y na-convert, na pagpalatulog ako, pinagpe-pray ako niya. So, nung binabasa ko yung history ni Saint, hindi ko maiwasan na maalala yung mama ko na namatay na. Pero makikita po natin dito, while hindi pa ako mananampalataya, may effect sa akin yung life ng mother ko, yung pananampalataya niya. Alam ko ang bawal at masama, kaya hindi po ako nagbisyo. Alam ko yun dahil sa Kristiyanong pananampalataya ng nanay ko. Kaya po napakahalaga na maging consistent po tayo sa buhay natin. Dahil pwedeng gamitin yan bilang paraan sa kaligtasan ng ating mga anak. Pero mas gusto ko pong bigyan ng emphasis dito, yung second point. True faith enables us to enjoy Christ. So yung unang immediate na pwede nating makita is yung pananampalataya ng parents ni Moses. But secondly, yung emphasis ng text nito, I believe, nagpatuloy po ang author ng Hebrews when Moses grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So napakabigat po noon. Dahil aware po si Moses sa pangako ng Diyos kay Abraham at ang Israel ay ang bayan ng Diyos, ang piniling special nation ng Panginoon, na noong nakita niya na pinahihirapan ng isang Egyptian, ng isang Hebreo, di ba alam natin ang history? Noong nakita niya na walang nakatingin sa kanya, kanyang pinatay ang Egyptian at itinago ito sa buhangin, Exodus 2:11 to 12. Well, hindi po natin ine-excuse, gina-justify yung ginawa ni Moses. Huwag po tayong papatay ng mga kaaway natin hindi mananampalataya. Pag po tayo pine-persecute, huwag po natin gayahin si Moses. Yun lang po, huwag natin gayahin. Pananampalataya niya, gayahin natin. Bagamat responsible si Moses sa kanyang kasalanan, at makikita natin mayroong pananampalataya si Moses, he acted immaturely. So may immaturity pa sa point ng buhay na ni Moses, mayroong immaturity sa kanyang pananampalataya. Kaya pinatay niya yung Egyptian. But despite of Moses' immaturity, hindi natin ni-excuse yung pagpatay, kasalanan yung ginawa ni Moses,
Pero nung sinama rin ng author ng Hebrews, yung faith ni Moses, lahat ng buhay niya is an act of faith. Namuhay siya sa pananampalataya. Ang sabi doon, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Bagamat hindi totoong Egyptian si Moses, aware naman doon sa narrative na binasa natin kanina, alam nung Pharaoh's daughter na ito ay anak ng isa sa mga Hebreyo, pero si Moses ay inside the royal family. Kumbaga kung mayroong authority, nasa ikatlo yung power niya, makapangyarihan. Ibig sabihin, lahat ng karangyaan ng Egypt ay nararanasan ni Moses. At ilan po yung mga nakita ko dito, yung yaman ng Egypt, yung Nile, napakayaman pala ng Nile River. Ang sabi sa account, ang Nile River ang backbone ng economy nila. So napakayaman pala ng river na yon. And in fact, international trade empire. Makikita natin dito, nandito yung mga yamang lupa like ivory, iba't ibang spices, livestock. So napakayamang bansa nitong Egypt. And then marami din palang ginto dito, 'di ba? Kaya nga 'di ba doon sa The Mummy, makikita niyo yung mga kanilang building is may mga ginto. Totoo pala 'yon, yung ancient Egypt ay mayaman sa ginto. Ibig sabihin, napakayamang bansa nito. Nandito rin yung monumental construction. Kaya di ba makikita natin yung pyramid. Napakalaki. So ganun kayaman. Even yung kanilang military and political dominance. Napaka-powerful. Makikita natin na noong panahon na ito, isa sa pinakamalakas at pinakamayaman ang Egypt. Yun yung sinasabi. Refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tinalikuran lahat ni Moses itong power na ito. And then number 2, choosing rather to mistreated with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Hindi lang makapangyarihan, hindi lang mayaman na bansa ang Egypt, kundi sila rin ay punong-puno ng iba't ibang uri ng kasalanan. Unang-una dyan is yung idolatry and false religion. Dito po ay maraming mga iba't ibang Diyos, sila Osiris, Anubis, at iba't ibang mga Diyos. Marami silang Diyos, di ba? Yun nga, sa damami nakikita niyo yung mga aso ba yun o pusa. Yun ay mga kinikilala nilang mga gods. Pinapakita rin dito yung deification of the state and ruler. Ang tingin nila sa Pharaoh's authority is divine. Sinasamba nila. Pinapakita na ang understanding ng Egypt is absolute yung political power ng Pharaoh. And then, sa Egypt din po, mayroong oppression and slavery. At ito nga po yung naranasan ng Israel. Slave sila ng Egypt. And marami rin po ditong mga sexual and moral corruption. And pride and self-glorification. At ito lang po yung ilang mga uri ng mga kasalanan na binabanggit dito sa ating teksto. So when Hebrews 11 praises Moses, yung contrast po nito ay napakabigat. Yung sin na ini-enjoy nila, yung kayamanan, yung power, ito yung dininay ni Moses. Egypt offered pleasure, prestige, power, philosophy, and luxury, but Moses chose affliction with God's people and the reproach of Christ. Sa kabila ng pwede niyang piliin, nasa part na siya ng royal family, because of the joy in Christ, tinalikuran niya ang mga bagay na ito. So yung point po na pwede nating makuha dito, true faith enables us to enjoy more than the treasures of this world and the fleeting pleasures of sin. Anong sabi ng isang Puritan? Yung dungeon, kung nandoon si Kristo, ay paradise.
And yun yung sinasabi dito ng ating teksto. Faith enables us to be content with the blessings from our merciful Father. Sa kabila ng yaman ng Egypt, mas pinili ni Moses na maging kontento sa kahirapan na mayroon ng Israel. Matthew 6:30, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Yung palang pananampalataya natin, according to Jesus, ay hindi lang nakikita sa justification by faith alone, kundi sa according po dito, at ito yung in-apply ni Moses, yung pananampalataya natin ay nakikita sa contentment kung anong meron tayo. Secondly, faith enables us to fight the fleeting pleasures of sin. Na-outweigh ng kagalakan. Dahil sa pananampalataya, ang ginagawa ng pananampalataya ay mas nakikita natin yung kagalakan na nasa kay Kristo, yung liwanag ng mukha kay Kristo kaysa sa kasalanan. Again, John Owen said, faith enables the soul to divest the things on either side of their flattering or frightening appearances and to make a right judgment of them in their proper nature and ends. So, sa panahon ng temptation, kapag ang ating pananampalataya is informed by the Word of God, nakikita natin yung pleasure ng Panginoong Jesucristo, ito ay mas mag-outweigh ito sa pag-commit natin sa kasalanan. Bagamat pinapakita natin yung halimbawa po ni Moses, ang gusto naman po natin makita dito is redemptively, malinaw sa ating teksto na bagamat ipinapakita dito ang halimbawa ni Moses ng kanyang pananampalataya, ang makapangyarihan dito ay hindi yung pananampalataya ni Moses. Ang makapangyarihan dito is sino yung kanyang kinonsider. He considered the reproach of Christ. Ang object, ang pleasure niya, ang pananampalataya niya ay ang Panginoong Hesukristo. Christ is greater than Moses in many ways. Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter, but Jesus humbled himself. From eternity past, hindi lang yung yaman ng buong mundo ang meron siya. From eternity past, he had perfect fellowship with the Father and the Holy Spirit, yet he chose to become man, dwell among sinners, and die for them. Hindi lang pinag-uusapan po na dininay ng Panginoon Hesukristo ang yaman ng mundo, kundi siya, iniwanan niya yung kaluwalhatian, nagkatawang tao, inassume yung human flesh affected by sin, at nanahan kasama ang mga makasalanan. At hindi lang yun, he died for them. Moses chose to be mistreated rather than enjoy the pleasures of sin, but Jesus willingly bore the wrath of his Father. Hindi lang niya dininay yung sin, he became sin for us, though he knew no sin. Hindi dininay lamang ni Kristo ang kasalanan, kundi yung kasalanan ng kanyang mga pinili. Ito ay parang bomba na inilagay niya sa kanyang katawan upang tayo ay maligtas. Iniligtas ni Moses ang Israel sa kamay ng mga Ehipto. Iniligtas tayo ni Kristo sa kamay ng Ama. For all things are made by Him, through Him, and for Him. Iniligtas tayo ni Kristo sa kamay ng Ama. Ito yung pinapakita. Wala pong pagpaparusa na kayang gawin si Satanas. Hindi po kayang magtapon ni Satanas ng isang makasalanan sa impyerno. Ang may kakayanan lang makagawa noon ay ang Diyos. And even Satan himself, ang Panginoon, ang nagtapon sa kanya sa impyerno.
At kung may kinakausap ako na wala ka pa kay Kristo at ang naririnig mong ebanghelyo ay isang merciful, mapagmahal na Diyos. Totoo naman na mapagmahal ang Diyos. Pero hindi hiwalay sa pagmamahal ng Diyos ang kabanalan. Hindi unholy ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ito contradiction. Ang pagmamahal ng Diyos ay banal. At kung ang pagmamahal ng Diyos ay banal, siya ay galit sa kasalanan. Galit siya sa makasalanan. At siya yung magtatapon sa iyo sa impyerno. At hindi totoo na wala ang Diyos sa impyerno. Nasa impyerno ang Diyos, pero hindi biyaya ang expression doon ng attributes ng Panginoon, kundi kabanalan, justice. At ito ang tutupok sa lahat ng mga makasalanan na hindi mananampalataya sa Kanya. Subalit ang Panginoong Hesukristo, naranasan niya ang puot ng Kanyang Ama sa krus ng Kalbaryo. Sa sobrang bigat ng puot na ito, kahit alam na ni Jesus theologically, pinag-aralan niya ang Old Testament, He is the suffering servant. Alam niya yung fulfillment na siya, yung tatanggap ng puot ng Ama, and yet He said, if thy will, remove this cup from me. Dahil ganun kabigat yung mararanasan niyang puot. Pero binata niya ito, tinanggap niya ito. At binasa natin kanina sa Salmo, hindi niya makikita yung corruption. At totoo, nung tinanggap niya ang puot ng Panginoon, namatay siya, inilibing ng 3 araw, na-fulfill yung binasa nating psalm kanina, hindi niya nakita ang korupsyon. Dahil sa 3 araw, siya ay muling nabuhay. Hindi lang namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, siya ay muling nabuhay upang magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. At ito yung pangako ng Ebanghelyo. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan, na ini-enjoy ang pleasures ng sin, ng Egypt, pero may pag-asa. Itong ginawa ng Panginoong Hesukristo. At sa atin naman po mga mananampalataya na, ang pwede po nating ma-mortify dito when we enjoy the good things of the world and the pleasure of sin more than Christ. Hindi lamang po yung mga kasalanan ang tinutukoy ko dito, even yung treasures ng world na maganda. At alam niyo po ba, may mga paunti-unti na expression na mas nai-enjoy natin yung world kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi po makikita natin na hindi invisible yung pag-enjoy natin sa Panginoong Hesukristo. Pinapakita ni Kristo yung kanyang kaluwalhatian na may enjoy natin siya through the ordinary means of grace. Dito natin nai-enjoy ang Panginoong Hesukristo kung tuwing tayo ay sasamba. At may mga lumalabas na expression na ayaw nating malate sa trabaho. Pero pagdating sa church, ayaw nating malate sa flight natin kung tayo ay may vacation. Pero pagdating sa church, pwede nating ipagpaliban. Ayaw nating umabsent sa trabaho. Pero pagdating sa church, siya lagi yung huli. Siya lagi yung doon kapag may pagpipilian ka, church yung huli, ito yung priority ko. Hindi po masama ang mga bagay na yon. Pero ang tinuturo ng ating salita ng Panginoon, kagaya ng ginawa ni Moses, he considered the reproach of Christ than the pleasures of Egypt. Kaya ang gospel cure po, we enjoy Christ through the ordinary means of grace. Therefore, let us use the ordinary means of grace faithfully and joyfully. Hindi po abstract yung pag-enjoy natin kay Kristo na, nakita ko si Kristo sa Biblia. Hindi. While mayroong meditation ng Word, kasama po yun, may prayer, pero yung pag-enjoy po natin kay Kristo is tangible. Ito ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, pag-awit kasama ang people ng Panginoon, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagtanggap ng biyaya through the benediction of the pastor, at pagtanggap ng banal na hapunan.
Ito po yung mga pamamaraan kung kailan natin nai-enjoy ang Panginoong Hesus Kristo. Gusto ko pong nagsimula po kay Jeffrey Johnson sa kanyang testimony na gusto niya mag-suicide. Pero nung siya ay naging mananampalataya na, ang sabi niya, our problem is not that we want to be happy. So mayroong hindi po masama na maging masaya tayo. Agree po ako doon na lahat ng ginagawa mo para ikaw ay maging masaya. Tama po yun. Ang mali lang, sino yung object ng joy mo? Sabi ni Jeffrey Johnson, the problem is not that we want to be happy. This is God-given. God-given na gusto natin maging masaya. Pero sabi ni Johnson, rather, our problem lies in our willingness to seek happiness in God. We were made to be happy because we were made to enjoy and glorify God. But when we refuse to glorify God, it is because we are deceived in thinking that happiness is found in things that cannot bring any true satisfaction. Hindi problema na maging masaya. In yung introduction ko, we are always motivated by joy. Even Christ Himself. Christ is the greater Moses. Anong sabi ng Hebrews 12? He endured the cross because of the joy that was set before Him. Si Kristo nagawa niya lahat. Yung pagtanggap ng wrath dahil may joy. Yung joy that was set before Him. So hindi po masama na maging masaya. The question is, who is your ultimate and the object of your joy? At ito po yung halimbawa na iniwan ni Moses. Remember, Moses is a character of the Old Covenant na napaka-obscure ng Revelation. And yet, tiningnan niya yung kagandahan ng Panginoong Hesukristo. How much more po tayo na nasa bagong tipan, na nakita na natin, naranasan natin yung fulfillment na pangako, na typological lamang kay Abraham, naranasan natin. Nakakahiya kung mas malakas pa yung pananampalataya ni Moses kaysa sa pananampalataya natin. Dahil mas nakita natin ang beauty ng Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa aming pong pag-aaral dito po sa letter to the Hebrews. Salamat po, Panginoon, na nakita namin ang kahalagahan ng pagiging consistent namin ng pananampalataya namin, particularly sa family po namin, dahil anuman po yung uri ng aming pananampalataya, inconsistent man kami or consistent, ito ay gagamitin nyo po either sa pag-harden ng heart ng mga children namin or sa faithfulness po namin sa kaligtasan ng mga anak namin. Salamat po na may hope sa Panginoong Hesukristo. Salamat rin po na nakita namin kagaya ng pananampalataya ni Moses na mas pinili niya ang pananampalataya niya kay Kristo, ang mag-suffer kasama ang Israel, mag-suffer with Christ than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Bigyan niyo po kami ng biyaya, madali pong sabihin ito, pero nawa po matest po yung aming pananampalataya sa mga panahon na uncomfortable kami sa pagpili namin ng mabuting bagay at mas mabuting bagay to enjoy you. Bigyan niyo po kami ng biyaya sa mga panahon na natetem kami magkasala, manghina, mag-give up sa pananampalataya. Lagi niyo pong ipaalala sa amin ang ginawa, ang kagandahan ng persona ng Panginoong Hesukristo. At pinapanalangin rin po namin na makita namin na yung joy ay na kay Kristo at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng mga ordinary means of grace. Pahalagahan nawa namin ang means niyo po. Paano namin kayo mai-enjoy? At ito po ay sa pamamagitan ng mga ordinary means of grace. Huwag sana kami maghanap ng ibang kagalakan than Christ. Ilagay niyo po sa aming mga mata ang kagandahan ng persona ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga ginawa. At ito po ay magbunga sa amin ng pananampalataya ng mas higit kay Moses. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita
Gamitin nyo rin po ito para sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Gamitin nyo rin po ito sa kalakasan ng mga nanghihina. Nawa sa mga nanghihina, makita nila yung kalakasan at kagandahan ng Panginoong Jesucristo. At gamitin nyo rin po ito sa pagtutuwid sa amin ng mga nagkakasala. Kayo lamang po ang maluwalhati sa pangangaral na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.